Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports sa araw na ito. Hinihintay ni Manny Pacquiao ang tugon ni Floyd Mayweather Jr. sa kanyang hamon na magduelo sila sa ibabaw ng ring ng walang bayad. Isinapubliko ni Pacman ang kanyang hamon matapos na ihag ni Pretty Boy Floyd kamakailan na kaya di umano naghahabol ng laban ang Pinoy rival ay dahil sa kanyang tax problems. Ang detalye ihahatid ni Cristabel De Leon. Handa si Manny Pacquiao na lumaban ng walang bayad. Matuloy lamang ang titanic clash nila ni Floyd Mayweather Jr. Ito ang walang kagatol-gatol na tugon ng Pinoy hard hitter sa pahayag ng undefeated American rival na kaya siya naghahabol ngayon ay para maresolba di umano ang kanyang mga financial problems. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si Bobby Pacquiao na talagang duwag si Mayweather, kaya't hindi matuloy ang pinakaabang matchup ng lahat. Yes, alam mo naman, dati pa, medyo inaamon na talaga yan Manny. Ayaw niya lang, hintay lang namin yung... Sa panig naman ni Sports Radio anchorman Renato Lirio, labis ang kanyang katuwaan sa pinakitang tapang at pagrebuttal ni Pacquiao sa mga patutsada ni Mayweather. Hindi dapat yun si Floyd Mayweather Jr. Kahiyaan na talaga yan. Kumbaga, hindi naman nagiging sarcastic. Kung hindi, alam mo, nahinan mo kung hindi coward ka. Yan ang nahinan na sinasabi ni Manny Pacquiao. So, action speaks louder than words. If Floyd Mayweather Jr. would still reject that offer, talagang acceptance na ng kanyang cowardice. Sa ngayon ay nakaabang ang lahat sa magiging tugon ni Mayweather sa hamon ni Pacquiao. Para sa Good Morning Boss, Cristabel, PTV Sports. Nado naman ang Kiwanis Club Philippines na muling buhayin ang mga larong minana natin sa ating mga katutubo. Ito'y dahil tila mas tinatangkilik na ng mga kabataan ngayon ang makabagong teknolohiya kaysa sa paglalaro ng indigenous sports. Narito ang report ni Ednel Bezones. Shato, tumbang preso, luksong tinik at iba pa. Ito ang ilan sa mga laro na kalakihan ng mga Pilipino na tila nakakalimutan na ng mga kabataan ngayon. Dahil sa teknolohiya, tila nalayo ang puso ng mga kabataan ngayon sa mga physical activities na nagbigay tuwa at excitement sa mga kabataan noon. Ayon kay incoming Kiwanis Club Governor at PBA lawyer attorney Melvin Mendoza, plano nilang buhayin ang indigenous sports ngayong taon. We all grew up playing sipa, patintero and everything, I can see that in some children, even my own kids, I have to regulate their use of the of laptops, yung kanilang mga gadgets. I have to remind them that it's not the proper way to learn. Kaya naman, sa darating na summer break, ilulunsad ng Kiwanis Club ang Larong Pinoy. Dito ay magkakandak sila ng malapalarong pambansang torneo kung saan ang mga sporting disciplines na lalaruin ay mga tradisyonal na larong Pinoy. Sa katunayan, nakikipag-ugnayan na ang Kiwanis Club sa Department of Education para mas maging malawak ang kanilang programa. Inaano namin ang DepEd para katulong namin sa pag-launch ng mga ganong mga laro. Nung kabataan natin noon, ibabalik namin. Bukod sa actual tournament, balak rin ng grupo na makipag-ugnayan sa mga multinational companies at media para mas mahimok ang mga kabataan na magbalik tanaw sa mga larong minana natin mula sa ating mga ninuno. Para sa Good Morning Boss, Ednel Bejones, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para sa Good Morning Boss.